Dayon kitang mga buhi pa niya ng panahon na kalit lang nga kuhaon uban kanila. So sa kalit, no? Another verse dimension niya mga sa isa ka kisap mata. Tapos dimension din dito sa kapanganuran sa pagsugat sa Ginoo. O makikuban na kita sa Ginoo sa walay katapusan. And also instruction din ni Paul, busa dasigan ninyo ang usa-usa pinaagi niini ng mga pagtulunan. So very clear kayo no ang mensahe sa Ginoo nga kitang tanan nga buhi pa sinanay secure naman na I am sure na yan ang itukyan ang iyang kinabuhi sa Ginoo. But what about kitang nga buhi pa? No? Ang atuang goal is maka-experience punta sa katong ginatawag gina-mention diri ba nga bayawon pagabot sa panahon and makauban nato ang Ginoo. Kauban po dito sila na yung katong mga kaparyentihan nato na ni-surrender silang kinabuhi sa Ginoo. Kaya kung wala tayong tinuod nga relationship sa Ginoo, gi-mention po diri sa Bible nga dili ta maapil. Dili ta madala sa katong ginatawag nga pagbayaw no sa Bisaya pa. And mo na ba mag-mention diri sa Bible nga busa dasigan ninyo ang usa-usa. I know nata sa season karon nga sa kasubo. Napunta sa season karon nga dili nato masabtan nga no. And maybe some of you nadawat na ninyo nga moabot gyud nga panahon na. Pero nagya po yung kanang ginatawag na kaminaw and kaning sa English pa nga pag-morning, pagsubo. And ginatyon sa Bible ba nga blessed are those who mourn. Pulaan daw itong mga nagmasulukod. Ano daw? For they will be comforted. In comfort po daw ta sa Ginoo. I-address ni Jesus Christ sa mga nag-follow sa iya. So, pwede din ta nga nagmasulukod, pero hindi ta maka-experience of comfort. O katong first night na nag-share ko dito sa Kulyado, no, I shared my testimony. Kung saan ako na-experience during the time na namatay itong second na mga baby. That even though no, nasa season of mourning, nasa season sa kasubo, na-experience po na ako ang kalinaw sa Ginoo. So pwede hindi kayo na ma-experience na to ang peace, ang kalinaw sa Ginoo, and pwede po kayo na dili na to ma-experience ang kalinaw sa Ginoo in the midst sa kanang sa tuwang morning. And nairason nga nung itawag sa Biblia na blessed ang tao nga nagmasulubon. Again, i-address ni siya sa mga relationship sa Ginoo. Ganong blessed na to sila. Kaya i-mention sa Bible na siya mismo ang maghatag ng comfort. Ang Ginoo. Na ay ginatawag sa Bible no, sa Greek word nga paraklesis. O sa may meaning aning paraklesis, it means comfort. Ang Holy Spirit ang mag-comfort sa atua. Kung sa ba? Consolation, i-console ang atuang mga pagbating. Kung sa may meaning aning paraklesis, it means to help. Tabangan ta sa Holy Spirit. Naka-remember ko at the age of 5 years old, no? Ni Pano po ng buwang papa, I am the eldest. And ang buwang next mangod na ko is 3 years old. And ang youngest na mo, months pa lang. And can you imagine ang burden na ginadala, carry sa akong mama. And I grew up na wala kayo po clear na experience when it comes sa kanaganing parental na love. Gumagikan sa ginikanan kay nga naman, pagmata ako sa buntag na nabaho na akong mama para lang mabuhi. Pag ulit niya sa gabi, katubo na po kayo. And so wala kayo may ka na ginatawag na bonding. Pero naigi-pray ang ako ang mama at dili na ako makalimtan. Naman siya nga, Lord, sa iyo man yung ikuha ang ako ang mana. Ayaw yun o i-allow na sa Twitter, kanay magkayakit ni. And throughout the years, no, sa kapait, sa kalisod, we experience kung sa po mulihok ang Ginoo nga mo provide. And first hand na mo na-experience ka na kung sa to nasa pitaka ni mama, mo doble ang iyang kwarta. Nga naman, i-mention sa Bible that the Holy Spirit will help us. Kinsa man ang tabangan katong ay tinuod nga relationship sa Ginoo. Mangutan ako karon.
Pwede ba nga kailata sa Ginoo pero wala tayong relationship sa iya? Posible ba nga kailata sa Ginoo pero wala tayong relationship sa iya? Relasyon. Pangutana ko, kinsay na kailata kay Piolo Pascual. Kailata tanan siguro tama. Ang question, kailata siya sa imuha. Dili. Except kung nagkailagin mo. Right? And pwede diyan nga magsigit ang tawag ng Lord. Ginoo. Pero wala din tayong tinuod na relationship sa iya. Pwede na sa relihiyon pero wala tayong relasyon. Yan ang amuang goal the ring is dili lang na magbilong sa relihiyon. Kundi magkaroon ng tinuod na relasyon sa Ginoo. Kaya pwede kayo, dimension sa Bible sa Matthew chapter 7, verse 21, dimension niya mga pag-abot sa panahon, daghanong mayon ka na ko, Ginoo, Ginoo, Lord, Lord, nagatawag sa iya o Ginoo. Did we not prophesy in your name, meaning nagawali sa pulong sa Ginoo? And in your name, drive out demons, nag-cast out of yawa. And then mayroon ang Ginoo sa panahon, anong tumanlawa, sa judgment day, away from me, palayaw ka na ko, I never knew you. So pwede din nga mutawag ka sa Ginoo o Lord, pero wala gini siya kaila sa ato. And mo ang mensahe na akong i-share today, kung saan na magkaroon taong tinuod na relationship. Again, kini nga message, dili para kay nanay, para sa tuwang tanan. Eh, pwede ta magsigi, pray, magsigi o tawag o Ginoo, pero wala din siya nagkaila sa tuwang. Two things that I want to share. And i-mention sa Bible, basahon lang nako sa Ephesians chapter 5, sa Bisaya gyapon, verse 15 to 16. Busa pagmatngon kamo sa inyong pagkinabuhi. Pagmatngon meaning magbantay. Ano daw? Ayaw ka mong pagkinabuhi sama sa mga wala makasabot. Kundi pagkinabuhi ka mo isip mga tao na nakasabot sa kabubuton sa Diyos. Question. Nakasabot ba kita sa kabubuton sa Ginoo? Kasabot ba kita sa will? Pastor, naamang ko yung religion? Yes, walay problem. Wala na ko down ang mga religion. The question is, nakasabot pa kita sa kabubuton sa Ginoo. Okay, up until the time, di na to din masaktan. Mao ni siya isa sa mga reason nga ng mga tao karon mahanlog po mawala sa kalibutan. Tinga naman, kapalo sila nga wala pa sila ng man. Kanang galing statement pa nga, Lord, ay ayaw sa akin karon, ayaw sa akin, hindi pa ko ready. Ang question nga, hindi man ready. It might be because wala pa rin siya nakasugod. Or wala pa rin siya nakasabot kung sa itong gusto sa Ginoo. All of us, natay tumong diri sa kalibutan. Di-create sa Ginoo para sa specific na tawag. Up until dili na ito na ma-fulfill kana nga purpose sa itong life. Mao po na siya ang reason nga mahanlog na mo transition. O diri sa kalibutan. Ang atong goal is masanta na itong kabubuton sa Ginoo, specific sa atong life, and katuwa na siyang matuman. Luke chapter 6, verse 46, ana pa si Christ. Why do you call me Lord? Anong ginatawag man mo Ginoo? Lord, Lord, but do not do what I say. So pwede din ka nagatawag o Ginoo sa Ginoo, pero wala na ito ginatuman ang iyang kabubuton. Pwede siguro pag Domingo, buutan, o atong simbahan. Pero pag-abot sa balay, nawala ng pagkabuutan. Manglupad na ang mga pamanikas. Wala man lang bugma sa panimalay. Pero ika magsimbahan. So yun na ang atong goal today is really masaktan nato ang kabubuton sa Ginoo and
Ato ang tumanon ang pulong sa Ginoo. John 17 verse 4, dimension diha ba, I brought glory to you here on earth. Naghatag si Christ o glory sa Amahan by completing the work you have given me to do. Na ay work na ginaandam para sa tuwa and kinahanglan nato siya tumanon. We have to be reminded. No? So sa man ang atuang buhaton karon, what's next? Two things. No? Kinahanglan nato pag-i-connect, pag-usap ang atong kinabuhi sa Ginoo. Laro ko na kuha, wala ko yung i-share na religion dali. But we have to go back to the source. Dapat mapalit itong relationship na nawala. Sa Garden of Eden, no? Kung sa panahon ni Adam and Eve, wala may i-establish na religion ng Ginoo. Pero katong time na nasikyat si Adam and Eve, nawala ang relationship. Di ba, ipalaya sila sa Garden of Eden? Tama? Naputol ang relationship. Pero niyan si Jesus Christ para mapalit na siya na relationship. Again, pwede kayo nga nata sa relihiyon, sunla na to relihiyon sa tibok Davao, pero dili gina makahatag og katagbawan. Ang atong goal is mapalit na siya na relationship. Mubalik ta sa Creator. Mubalik ta sa source. If we want to discover kung ano sa ito atong tumog dahil sa kalibutan, we have to go back sa atong source. Again, pwede ka na sa PGFM, pwede ka na sa nalingang community, pero kung wala kay tinuod na relationship sa Ginoo, dili po din mo ma-fulfill ang imong purpose sa kalibutan. So, two things lang para ma-experience nato mabalik ang relationship. Number one, believe. Sa Bisaya pa pagtuo. John 3:16, memorize mo siguro nato ni. For God, tama, so love the world. Kalibutan kita natin that He gave yata His only begotten Son, that whosoever believes in Him, kung isa daw mo to sa iya, shall not perish, dili malaglag, but will have everlasting life. Isa din gusto everlasting life. Itang tanan. Ako asa nang himay-himayo ng John 3:16. I-mention niya ka, for God, walilayan ng Ginoo, so loved the world. Pwede na po tawagin si Jaylan, okay lang. Dali ka sa tubang. Imo nga na si isa pa lang tanong. Pagdukat pa mo. Puhoy. For example, no, nag-iisa na anak si Jacob. And walay question, ihugma din mo si Jacob, tama? And then, for example, nakaiusa ka tao, nasa yata ng kabuang drug pusher, drug user, addict, mamamatay tao, rapist, sa i-mention tanan, kawatan, serial killer, nadakpan karon. And then yan, nagkaroon ng pulis, ayaw na nagpadugayan. Patya na ng tawaan na kay sakit na pag sa ulo. And then karon nabalitaan ni mo, Jay, wala ka karon sa puliser, ayaw na lang nagpatya. Ay, akong anak si Jacob, siya na lang ang patya para maluwas na siya. Question, masugod ka. Hindi yun, tama. Ano man? Hindi ko umalap kayo yung ang normal nga reaction sa tao, may man gina sila nga dapat lang na mamatay, lapat sa ulo. Nakawatan ko na. Adik ay di patay dito so naanisipan. Tama, laban sa ulo. Dapat lang na siya mawala. Pero i-mention sa Bible, for God so loved the world. Nga murang ikaw, nahigugma kay kapagayo kay Jacob, nangyana ka sa pulis. Sir, ayaw na lang na siya patya. Naya kong anak ng buutan. Walay sala. Siya na lang ang patya para masave ning mananap. Ingan na nga picture. I realize na tungod sa kadako sa salamat kayo. Tungod sa kadako sa gugma sa Amahan, He is willing to forsake even His own Son para masita ang mga dili manunta dapat sa isip. Mga gahi man tagulo. Kusog makita mo rin magbuot-buot. Tama? Mga makasasana man tanggal ko. Dili ka dapat pakamatyan. Kaputan ni Jesus Christ.
Wala siya sala. Pero dinensyon sa Bible pa, He gave His only nag-iisang anak, only begotten Son. So sa ito dapat buhaton, that whosoever believes in Him, the Son, shall not perish. Dili na maka-experience ng kalaglagan. I don't know kung saya, mo ang term na perish, una-una na ito dito sa impyerno. No. Even sa itong situation rin, God can save you. I don't know kung naman kay sickness, you are depressed, you are napakay oppression, maglisod ka o tulog, wala kay peace, grabe ka kay aligaga, you are depressed, you are distressed, stressed out na ka, nag-shoot up na yung mga TV o mga unsa. I tell you, if you are going to surrender your life to the Lord, He can save you from all those situations in life. Before no, naamang yung sa religion. Pero kung wala ko yung relationship sa Lord, mag-lisod po ko, tulog ka na gabi. Ano man, every night, pinaurong ko. May one time, isa kagabi, katulog ko iurong, experience mo na. And then na one time, katulog, sige na kong struggle, kaya gusto ko makaliho. And then pag-anan na ako, nakita na ako akong lawas. Then una-una na ako patay, kasi mamantay lang ko ani. Isa to sa, pero katong time nga, totally surrender na ako kung kinabuhi sa Lord, I was totally set free. From that day up until today, wala na yung urong. Nga naman, na-set free. I don't know kung sa inyong situation karon, what is your, kung sa inyong problema, but the Lord can totally deliver you from that pain, from that situation. Whosoever believes in Him shall not perish. Second, no, ikaduha nga, I want to share para ma-restore ang atong relationship sa Ginoo. Dawato na to si Jesus Christ. I-surrender na to itong life sa Lord and dawato na to siya sa atong kinabuhi. I-mention pa sa John 1:12 na to those who believe, kung isa na itong ito, and to those who receive Him, dinawat sa iya, He gave the right to become children of God. Kung sa daw ang right na gihatag sa tuwa, mahimong anak sa Ginoo. Kasi Gemma, yung wali, sampol ka Gemma. Anak mo doon ka, hindi pa mo kami niya tama na. Ang kauban pa naman yung papa, tama. For example, sa inyong balay, kung open ka sa ref, tinanglan pa niyo muluhod sa inyong papa para mo apri sa ref. Hindi na. Kung sa imong buwan ko. Okay lang po. O diretsyo lang open, tama. Kung mukhaon ka sa inyong balay, tinanglan pa niyo muluhod sa inyong papa para mukhaon. Dili na po. Kung sa imong buwan ko. Mukhaon na po ako. Mukhaon na kaging mo sa hindi pwede ka mamili. Yes. Tama. Pero what if, Gemma, muadto ka sa isa ka balay, for example, sa Silingan, then mo diretso kang sulod sa ilang balay, mo diretso kang kapri sa ilang red, maguha kang pagkaon dito, yung katong kang balay, subuon mo, lutuwa ra ba ni kiligutom ko, makaya na nimo. Ano man? Hindi ako ang wala. Hindi ko lang ako mga tao. Meaning, walay relationship, tama. Kung sa may gusto na ko i-point out na salamat, kung dinensyo sa Bible, mabukit sa natong ito o nidawat sa iyatagan niya o katulog naman mong anak. Meaning, kung sa ang available na naa sa Father, naatay direct na access. Kabalo mo sa ginabuhat sa relihiyon, ginatanggal lang ang ang pagiging anak and nahimutang slave. Katong example, pag pinahanglan pa mo, luhuran na yung papa para lang makainom sa kung sa'y naadito sa red. It's already available. Like prayer sa Jesus Christ. Very common na prayer. Pero wala na ito nakuha ang meaning. Our Father. Tama? Asa ang Father? In heaven. So, lahi na itong papa sa kalibutan. Lahi mo na nga sa langit. Kung sa'y next na statement, hallowed be thy name. Meaning, ito ang worship mo na itong papa. Lahi mo na nga itong papa. Wala pa siya ningon og my Father, our Father. Pwede na to siya tawagon og tatay, papa, daddy. Tapos na siya, thy kingdom come, thy will be done. No? Ang
iyang kabubuton, mahitabo diri sa kabut. Just like it is in heaven. Meaning, once nga nasabtan nato that we are sons, everything na naa dito sa heaven, naatay direct nga access. And this is the message that I want to live sa tagsa-tagsa sa tuwa. Now, once ma-experience nato nga gi-adapt na ta sa Ginoo, naatay direct nga access sa iya. I hope no magets masabtan nato ni naaway sakit sa langit. Wala. Tama. One time nagadumi sa kitaw-taw. And ay sa ka inahan dito, 16 years old. Ang mga nitibong ragumon man na sila no, mga bata pa kayo nga inahan na. 16 years old. Bedridden for 6 days. Dili mapuduso sa ilang hospital. And then, tapos siya baby. Mga 1-year-old. For 6 days, wala na po kadede. Luya na kayo. Kahingta. Ipasagdan na po sa amahan. And we were there. So we declared na kung sa itong naa sa langit, may experience po rin sa yuta. So we declared healing. After prayer, right there, naka-experience of healing ang katong inahan and even ang baby. Why? We have direct access. Once masabta na to, that we are sons and daughters. So, atong goal today, pagbalik sa Ginoo, mga anak na ta. So, pwede ta din na maka-experience of death, kamatayon, pagbalik sa Ginoo, kinapong na ta diri sa kalibutan. So, atong goal, mabalik tong naputol. Kung sa man na naputol, dili religion. Relationship. So sa itong buhaton karon, nagatuon ka sa Ginoo, kung saan na to pagdawat sa iya, kung saan na to pag-surrender sa itong life sa Lord. Mag-pray ka today. Mag-pray ka o prayer o pagtugyan, atong i-offer, atong tinabuhi sa Ginoo, atong i-surrender, ang atong kinatibukan. Iya balik sa Ginoo. And the Bible says right there, tatagan ka sa Ginoo, right, katungod nga mahimong anak sa Ginoo. That is why, almost, na mga times na na-declare that I am a son of God because we are sons. Mga anak ka sa Ginoo. Right? So, right now, I want you all to stand up, mag-amputa, at huwag i-surrender ang atong life sa Ginoo.